Si Jiang Myung-in, ang pinuno ng mga gwardya, na isang nasa tamang gulang na lalaki na may peklat sa ilalim ng kaliwang mata. Siya ang namamahala sa seguridad ng pangunahing gusali at responsable para sa pangkalahatang seguridad ng Yeonmok Gyeomjang. Bigla niyang naisip ang kalagayan ng Manor Master dahil sa sinabi sa kanya ni Lady Sok patungkol kay Mok Gyeong-won. Kahit na nag-aalangan siya ay pinuntahan pa rin niya ito. Sa kasalukuyan, pinalabas na ni Jong-won ang spiritu na kanyang nakontrol, gulat na gulat naman ang shaman sa mga nakikita niya. Inutusan niya itong patayin ang shaman ng walang pag-aalinlangan. Nang pumasok na si Go-chan sa loob ay nagulat siya dahil nakahilata na ang shaman at wala ng buhay. Ginawa nila ng paraan ang mga nangyari para hindi sila masisi. Naisip ni Jong-won na ang shaman ay magwawala kaya pinatay nila ito. At para maging mas kapani-panilwala ay tinusok niya ang kanyang paa gamit ang espada. Di makapaniwala si Go-chan kay Jong-won, habang pinapatunayan niya na mas magiging makatotohanan ang kanilang gustong ipalabas na nangyari, kaya wala siyang nagawa at gamutin na lang ang sugat. Bigla naman silang naabutan ni Jiang Myung-in. Sobrang galit niya nang makitang patay na ang shaman, at bigla nitong pinagalitan si Go-chan. Nagpanggap naman si Jong-won na nahimatay, at ipinaubaya kay Go-chan ang mga susunod na plano niya. Kinakabahan naman siyang magsabi ng katotohanan, dahil kay Jong-won na nakikita niyang nakangiti, habang nakahilata. Sa medicine hall, habang nagpapahinga si Jong-won ay dumating naman si Go-chan na dala ang mga libro ng shaman, na gustong ipasunog ni Lady Sok sa kanyang mga alipin. Natanong ni Jong-won kung may nakikita siyang nakatayo sa labas, pero wala naman. May gusto lang ikumpirma si Jong-won kung nakikita din ba ng ibang tao ang kanyang nakontrol na spiritu na pinangalanan niyang demonic monk. Nang di kalaunan, ay may nakita silang anino sa pinto, at ito ay si Lady Sok. Naiinis ito ng sobra, at may gusto pag-usapan sila ni Jong-won. Tila naghihinala siya sa pagkakakilanlan ni Mok Jong-won at idiniin ang nasugatan nitong sugat sa hita, na naging dahilan upang mapaungol siya sa sakit. Sinubukan ni Go-chan na makialam ngunit pinigilan siya ni Hoang, na bumunot ng kanyang espada. Nagiging tense ang sitwasyon habang patuloy na tinatanong ni Lady Sok si Mok Jong-won tungkol sa kanyang nakaraan, pagkakasangkot niya sa pangkukulam. Sinubukan ni Mok Jong-won na maging cool at panatilihin ang kanyang pagkukunwari, ngunit malinaw na hindi kumbinsido si Lady Sok. Habang nasa sahig ay biglang napatawa si Jong-won ng malakas kahit na siya ay sinaktan ni Lady Sok. Gayunpaman, si Mok Jong-won ay nakakagulat na nagpakita ng kahanga-hangang lakas, na tumatanging umiwas kahit na si Lady Sok ay naglapat ng malakas na puwersa, at ibinunyag ni Mok Jong-un na mayroon siyang panlinlang upang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat makipagtawaran sa kanya. Biglang nawalan ng malay ang katulong na lumulutang sa himpapawid, dahilan para lalong maghinala si Lady Sok sa kapangyarihan ni Mok Jong-un. Hinihiling niya na itigil niya ang anumang kulam na ginagamit niya, at ipinaliwanag na hindi ito isang normal na kakayahan. Mahinahong tumugon si Mok Jong-un, na sinusubukan lang niyang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat na makipag-usap ng masinsinan sa kanya. Pahabol din niyang sinabi na dahil sa unang prinsipe, nakaanib si Lady Sok, ay ibibigay na lang ni Jong-won ang secret manual sa pang-apat na prinsipe para ito ang maging bagong Manor Master. Ikinagalit pa masyado ng loob ni Lady Sok ang mga nangyayari. Pinaalis naman ito ni Jong-won na may ngiti sa kanyang mga labi na tila may mga plano pa siyang mas malaki kaysa sa kanya. Nang si Lady Sok ay bumalik sa kanyang tirahan, ay di mapaglagyan ang kanyang galit at hinagis ang isang upuan. Siya ay bigo kay Mok Jong-won, ang kanyang ikatlong anak na lalaki, na naging tuso at manipulative. Naniniwala siya na itinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao, at nagtataka kung nagpanggap siya na mahina upang makakuha ng kalamangan. Kaya napagdesisyonan ni Lady Sok na ipagbigay alam sa mga kasamahan ni Myoshin ang napatay na shaman, at sila'y pupunta sa Phoenix Pavilion para lang sa kadahilanang ito, at tila ba ay may masama itong balak. Samantala, si Mok Gyeong-un ay nagbabasa ng libro tungkol sa yin-yang magic, at natututo tungkol sa iba't ibang uri ng mapaghiganti na espiritu. Natuklasan niya na ang isang demonyong Mong-e ay maaaring isang uri ng multo o mapaghiganti na espiritu na maaaring makaimpluwensya sa mga nabubuhay. Nalaman din niya na ang kapangyarihan ng isang demonyong Mong-e ay maaaring maging epektibo laban sa mga ordinaryong tao at second-rate na klase ng mandirigma, ngunit maaaring hindi epektibo laban sa mga first-rate na eksperto. Natuklasan din niya na may iba't ibang klase ng espiritu. Ang una ay red spirit, pangalawa ang orange spirit at pangatlo ay yellow spirit na kinabibilangan ng kanyang nakontrol na demonyong Mong-e.
At mayroon pang Green Spirit na pinakamalakas sa kanilang lahat. Lalong nasiyahan si Jongwon dito at gusto niyang makatagpo ng Green Spirit sa mga susunod, pero unahin muna niya ang paghahanap ng secret manual na mas lalong ikalalakas niya.